Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa lahat ng mga sumusuporta, nanonood at nagsusubaybay sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. At ganoon din po sa inyong pagsuporta. Thank you so much sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Yan, lumalawak din po yung followers dyan. At tayo naman po sa ating YouTube channel ay baka umabot na rin po sa mga close to 90,000 ang ating magiging subscribers pagdating po ng buwan ng Abril. So mayroon pa tayong mga 8 buwan, no? Para umabot tayo sa 100,000 subscribers sa YouTube channel ni Ka Eric. Yehey! Maging certified YouTuber na po tayo pagdating po sa 100,000 subscribers. Sa oras na ito, bago ko makalimutan, don't forget to like, share, and promote our videos and our channel, Bigwas ng Agila. Mayroon po yung YouTube channel at mayroon din po itong Facebook page na Bigwas ng Agila. Kasama ko po dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy, no? Si Ma'am Lorraine po ang kasama ko sa Bigwas ng Agila. Okay? Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng update hinggil dito sa mga ibinunyag sa isang public interview ni dating Congressman Mike Defensor. Kung papaano po naabuso at inaabuso itong tinatawag na Witness Protection Program ng gobyerno na ito ay nasa ilalim ng Department of Justice o DOJ. Yung Witness Protection Program po, ginagamit ito para maprotektahan at hindi po mawawala o mamamatay o may masamang mangyari sa mga key witnesses hinggil sa mga malalaking krimen na kinakaharap ng gobyerno. At ito po, ang purpose sana nito doon sa mga less guilty. Yung hindi masyadong guilty at sila ay mayroong direktang kaalaman, no? Mayroon silang direktang partisipasyon doon sa wait lang, inaayos ko yung ating upuan. Ayan. May direkta silang kaalaman o direktang partisipasyon doon sa krimen, no? At ang kanilang testimonya ay napakahalaga para magkaroon ng conviction against the principal perpetrators or the mastermind and the key and the principal involved sa krimen. Yon. Pero ito ngayon, ang Witness Protection Program na to ay ginamit ng mga mandarambong na nagiging kasabwat na ngayon ng gobyerno para magtago, no, sa likod ng Witness Protection Program. Ang binabanggit ni Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, na ginawa niya itong bilang halimbawa na itong si District Engineer Henry Alcantara ng Bulacan District Engineering Office ay inamin niya in all public forum, and I think even sa kanyang sinumpaang salaysay na nangulimbat siya on his part at ang iba pang mga kasama niya like sina Bunuan, no, na dating DPWH Secretary, itong Kolokoy na pahambog-hambog pa siya ng dami daw flood control ng gobyerno ni Marcos. Yun pala ghost projects, no? Si Secretary Bunuan noon na Kolokoy na sangkot din sa pangumurakot na itinuro nila Yusek Bernardo at itong Henry Alcantara. And iba pang mga nasasangkot like Saldico among others, no? At pati pa ang ibang mga akusado. Itong si Henry Alcantara, sa kanyang sinumpaang salaysay at mga pahayag in investigation forum like Senate Blue Ribbon and I think pati dyan sa ICI, ay inamin niya na nagkumita siya ng 8% mula doon sa mga kickback o mga proyekto na pinagkitaan. And in the last 2 years, 2024 and 2025, mahigit 60 billion pesos po ang pumasok na mga proyektong pondo na halos ghost projects ito
na minaniobra nila Alcantara sa Bulacan alone. So kung 8% yan ng 60 billion na lang ipagpalagay natin, 60 billion pesos. Magkano po ang 8%? Nasa mga kulang-kulang 4.8 billion pesos. Meaning to say, 4 billion pesos and 800 million pesos. Yan po ang estimated na kinita nitong Henry Alcantara na naging district engineer dyan sa Bulacan, sa DPWH. Pero ang isinauli niyang diskarte para kunwari makakuha siya ng pagtitiwala di umano ng gobyerno sa kanya, 181 million lang. Toothpick lang po yon mga kababayan sa kaniyang pinagnakawan. And we are talking only of a district engineer level. 4.8 billion pesos ang kaya niyang nakawin. At nanakaw niya, inamin niya. According to the computation niya, 8% siya doon. So ang ibinalik niya, out of the 4.8 billion estimated, baka mas mataas pa dito ang kanyang kinobra sa pangungurakot at pagnanakaw, ay 181 million pesos lang, mga kababayan. Wala pang 5% po yun, mga kababayan, sa kanyang ninakaw. Dahil ang 5% dapat mga nasa 250 million pesos, no? Wala pang 5%, 181 million pesos lang. Ayun, wala na siyang kaso. Libre na siya at libre na rin siyang magturo at magkanta ng gusto niyang ikakanta ayon sa script nila Marcos na gagawin at nila Romualdez. So itong si Henry Alcantara na nagnakaw at inamin niya na mga mahigit 4 billion, 4.8 billion pesos ang kinita niya sa pinagnakawan na mahigit 60 billion na halos ghost projects sa Bulacan, nagsauli lang ng 181 million pesos, absuelto, libre na, magiging testigo lang at sundin niya lang ang script nila Marcos at Romualdez. Presto, libre na ang kanyang mahigit 4.8 billion pesos na pinagdurubuhan niya. Ito po yung mga high rollers na ginagamit nila na sindikato ang casino. Kasama niya itong si Bryce Hernandez na nandyan din po sa Bulacan Engineering District. So itong sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, mga tauhan po ito nila Bunuan sa DPWH at kakontak ito nila Saldico at nila Romualdez kung paano lumarga ang sindikato sa pagnanakawan at durubuhan ng pera. Ang punto dito ni former Congressman Mike Defensor, malinaw, na yung mga nagsisiwalat at naninindigan sa katotohanan ng kanilang kaalaman at nalalaman ay sila po ang iniipit, kinakasuhan, tinatakot at binabastos ng mga trolls at gusto pang patahimikin at pinagsasaraduhan ng tamang investigation forum upang hindi mapakinggan ang kanilang direktang mga salaysay na magdudugtong naman talaga sa katotohanan ang mastermind at ang ginawa ng malawakang sindikato na ito nila Marcos at Romualdez ay bumabalik mismo kay Marcos at Romualdez. Samantalang itong nagnakaw na, umamin na at nagbalik lang ng kukurampot, toothpick lang doon sa pinagnakawan na 4.8 billion pesos na partida niya at mas malaki pang mga boss niya siyempre, no? Sina Yusek Bernardo, sina Yusek sino pang mga Cabral, si Bunuan, at ito yung mga sindikato na ginawa ni Marcos at ni Romualdez at ni Saldico na sindikato ang buong DPWH, particular sa Bulacan, Mindoro, Ilocos Region, yung top 5 na mga engineering districts na ito or top 10. Kasama po yung Bulacan, number 1 yan eh. So ngayon nagsauli lang siya ng toothpick, sabi ni former Congressman Mike Defensor, absuelto na sa kaso at ngayon nagbibida-bida na itong si Henry Alcantara. So, kumpirmado po na ito'y nagnakaw, pero hindi pa natin nakikita ang hakbang ng gobyerno para bawiin po ang kanilang pinagnakawan ng totoo, ikompiska ang kanilang ari-arian, mga accounts na nanggaling sa pinagnakawan nila sa kabanang bayan, itong kagaya ni Henry Alcantara, at na mga kasabwat niya sa sindikato na pinangalanan na niya,
ay aba, ang gobyerno singbilis pa po sa jet fighter planes na lumilipad upang kamkami naman ang pinaghirapan at pinagpawisan, pinagsakripisyuhan ng mga properties na naipundar ng isang pribadong religious organization. And I'm talking about Pastor Apollo Kibuloy and the Kingdom of Jesus Christ, na ang kanilang mga naipundar mula sa pagsasakripisyo nila sa masamang pagtutulong-tulungan over the last 40 years na umiral po itong Kingdom of Jesus Christ sa mabuting pamumuno ng kanilang matatag at matapang at buong loob na mabuting pastor na si Pastor Apollo Kibuloy, na palago po nila ang kanilang mga ministry properties, at kaya pinag-interesa na ngayon ng gobyerno ni Marcos just because nais nilang idugtong si Pastor Apollo Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Ganon kabilis, no? Naka-freeze order na ang mga accounts at naka-asset preservation order na ang mga properties na pinagnanasaan pala nila Marcos, ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan, para gamitin nila ito sa kanilang idadagdag na mga kayamanan na gustong kamkamin sa ating bayan. Pribado po yan. Walang ni isang kusing at singkong duling dyan na nanggaling sa pundo ng gobyerno, no? Sa paglago at paglawak ng mga ari-arian at mga naipundar na properties nila Pastor Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Subalit, dito sa mga nagnakaw, nagdambong at dumurubo na pinangunahan ni Marcos at Romualdez, sa kaba ng bayan, aba, pwede palang mag-return to sender ng toothpick. Mantakin mo 4.8 billion pesos. Ang kinita, at inamin yan mismo ni Alcantara sa kanyang pagsasalaysay, na 8% ang kinikita niya sa lahat ng proyekto dyan sa Bulacan at iba pang areas na involved siya, at ang estimate ay umaabot sa minimum average 4 billion pesos and 800 million pesos ang kanyang kinita. Personal lang ito kay Alcantara, pero nagbalik lang siya ng 181 million pesos. Wala pang 5% ito sa pinagnakawan at dinurubuhan niya. Okay na, libre na siyang hindi makakasuhan, basta tumistigo lang siya at gagamitin siya kung anong script na ibababa sa kanya nila Marcos at Romualdez. Ayun, mga kababayan. Kaya naintindihan po natin itong mga sentimiento at pagpapaliwanag na ginawa po ni former Congressman Mike Defensor. Oo nga naman, ako, halimbawa hindi ako sangkot sa flood control projects, nagsisiwalat ako kontra sa korupsyon at pandarambong ni Marcos at Romualdez at ng gobyerno nito. Kinakasuhan ako. 3 beses na akong kinakasuhan ng NBI, ng CIDG. At ginagamit ito para ako ay takutin, ako ay ma-intimidate, at eventually kakaroon ako ng paralysis of decision. Hindi na ako pwedeng makilahok sa mga talakayan kagaya nito dahil hinahambalos at nilalatigo ako ng kaso, mga kababayan. At ang hirap nito, wala akong pera para magbayad ng magagaling na lawyers o law firm para tumulong sa akin. Kaya voluntary lawyers po ang aking. Hindi ko sinasabi na hindi magagaling ang mga voluntary lawyers. Ang ibig kong sabihin, hindi ako makaka-afford ng mga dikampanilyang mga law firm upang ako ay tulungan. At magpiyansa ako, naghahanap ako ng mauutangan. Samantalang tarantadong itong Alcantara at mga kabalahibo niya at mga sindikato ng Alipores sa sindikato ni Marcos at Romualdez, aba, libreng-libre na magnakaw, magbalik lang ng kukurampot na toothpick na equivalent ng pinagnakawan, okay na. Absuelto na sila sa kaso at gagamitin na sila sa operations na ito. Exactly the logic why former Congressman Mike Defensor is exposing this, dahil ganyan po ang pagtrato ngayon sa 18 former soldiers na ito, na naging witnesses ngayon dahil sa kanilang direktang kaalaman dyan kay Saldico sa kanyang involvement sa sindikato nila Marcos at Romualdez. Nakakahiya po ito at nakakabahala ang pagbubulgar mismo ngayon
At ito ay hindi lang ito sa mga impormasyon na nailahad ni Congressman o ni dating Congressman Mike Defensor. Ito po ay mukhang matunog na ang Witness Protection Program ng gobyerno sa ilalim ng Department of Justice, lalo na sa panahon ni Boying Rimulya, ay naaabuso po ito. Ang mga sistema dito, ang programa dito. Kaya nga pati ang mga CPP, NPA, NDF, urban operators na ginagamit nila kunwari na testigo sa mga kaso na kanilang ginagawa laban kay Pangulong Duterte sa ICC, mukhang ginamit din dito, allegedly, ay nasasangkot din po sa ganitong special ops ang Witness Protection Program ng Department of Justice. Kailangan magpaliwanag dito ang DOJ. Ganun na lang ba ito? Walk like an Egyptian? Walk in the park? Na pwede ka nang dumiskarte ng pagnanakaw at krimen, basta mag-cooperate ka kay Marcos at Romualdez, pasok ka sa Witness Protection Program ng Department of Justice at mayroon ka pang pondo at proteksyon mula sa gobyerno. Ito po ang nangyari ngayon kay Alcantara, at hindi ko pa na-confirm kung si Bryce Hernandez, yung kasabwat din po niya na engineer dyan sa Bulacan District Engineering Office, ay ganoon din po ang nangyari. May isa pang regional director yata sa NCR ng DPWH, nagsauli lang yata ng around 60 million pesos out of more than 2 billion na kinita nila sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Okay na rin. Mukhang Witness Protection Program na rin ang kahahantungan nito. Ngayon, ang tanong kay Boying Rimulya at sa kasalukuyang DOJ, Department of Justice Head, gaano ka-authentic at gaano ka mapagkakatiwalaan, trustworthy, na nararapat ang mga nandyan at karapat-dapat na maging state witnesses sila upang punduhan, tustusan at protektahan sila ng gobyerno through the Witness Protection Program ng Department of Justice. Lumalabas ngayon si Alcantara, nais lang itong tumakas sa kanyang krimen ng pandarambong, nagkunwa-kunwari ang testigo ang kulukoy, at ngayon ay absuelto ang sarili niya basta he is going to play up on the script and on the scheme of how to manipulate itong krimen na kinasasangkutan niya para hindi matumbok kay Marcos at kina Romualdez. Ngayon, nasa Witness Protection Program at nagsauli lamang ng toothpick na amount na 181 million pesos. Ang mahigit 4.8 billion pesos niya na nanatili pa sa kanyang kinulimbatan, hindi kinuha ng gobyerno, okay na kay Marcos, okay na kay Romualdez, okay na kay Boying Rimulya. My goodness. So pwede pala ito? Hindi yan pwede, mga kababayan. Kailangan yan ay mapatigil, kailangan yan ay maibunyag, at kailangan kapag nawala si Marcos sa kapangyarihan at sila Romualdez, itong si Alcantara ikukulong dapat ito. Babawiin dapat ang lahat ng pinagnakawan at dinurubuan nilang kayamanan, mga properties, ari-arian at mga pera na kanilang kinulimbat sa Kabanang Bayan, including ang mga mastermind nila like Marcos and Romualdez. At pati si Boying Rimulya, maiimbestigahan din ito dapat. Kung paano ginamit ang Witness Protection Program para ito ay pagtakpan at itago ang mga malalaking sindikatong alipores sa mas malaki na organisadong sindikato ni Marcos at Romualdez. At si Alcantara ay hindi less guilty. Yan ay major operator, principal operator on the ground. Kapartner ni Saldico yan sa mga maraming pagkakataon sa pangungulimbat at pagdurubo ng mga proyekto ng gobyerno. At yang si Alcantara hindi lang nag-operate yan sa Bulacan DPWH. Maraming areas ng DPWH na lumalabas po ang involvement at pangalan ni Henry Alcantara at nitong Bryce Hernandez. Kapareho po ni Yusek Bernardo at ni Yusek Cabral na mga tauhang sindikato sa loob ng sindikato ng DPWH na ang namumuno din pala ay ang bata-bata ni Marcos noon na si Bunuan na naging DPWH Secretary. Ayan! Mga kababayan, babalikan po natin ito, Witness Protection Program o Corrupt and Plunderers Protection Program. Yan ang tanong sa DOJ.
Yan ang tanong na dapat sagutin ni Boying Rimulya. Mga kababayan, sa gustong tumulong at sumuporta sa ating Ka Eric Celis Advocacy Center na Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating GCash line and line of support 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Ruilda Celis po. There you can support. It does not account the amount. What matters most, mga kababayan, walang problema sa 1 peso, 2 peso support. Basta bukal sa loob at kalooban ninyo. Okay? It's not the amount that counts. It's the sincerity of purpose and sharing of commitment that matter most. Okay? Maraming salamat mga kababayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric.